Ng kabayo? Sumapala na ugali niya. Alam nyo kayo, nakaka-offend kayo. Di ba ba yan? Oo. Love na love siya ng mga Pilipino. Si Aling Janisha, hindi niya sinasadya, pero nakakapagpasaya siya ng mga Pilipinong nakakakita sa kanya. Oo, talaga pa ako, pag nakikita ko si Aling Janisha, natutuwa ako, di ba? Lahat ng Pilipino love siya. Ang hindi lang may love sa kanya si Annabel Rama. Kasi oo, inagawa ni Janisha si Annabel Rama ng corona. Dati si Annabel Rama ang pinakasikat na nanay. Ngayon si Janisha na ang pinakasikat na nanay. Tumatalak si Annabel Rama sa ay naku day, ang kapal na mukha niya si Janisha, ang kapal na mukha, mag-aartista daw, mukha namang unggoy. Eh, ang hindi alam ni Janisha, yung gagawing pelikula ni, ay hindi alam ni Annabel, yung gagawing pelikula ni Janisha, silang dalawang magkasama. Ang title ng pelikula, Monkey Monkey Annabel. Kaya sabi ni Annabel, ay naku day, kung Monkey Monkey Annabel, dapat ako si Annabel, kasi parang ako Annabel. Ikaw, Janisha, ikaw ang monkey, kasi mukha kang monkey. Sabi naman ni Janisha, ay day, hindi ako ang monkey. Ang monkey, yung anak ni Manny. Kasi Manny at saka Jinky, monkey. Nakakapag-rason pa rin si Aling Janisha. In fairness sa kanya. Nakakaaliw sa kanya. Bongga. Bongga si Aling Janisha. Natutuwa ako sa inyo kasi ang sigla-sigla ng energy ninyo, pero yung itsura nyo, parang puro senior citizens naman ang nakikita. Dito lang sa harapan parang, dito hindi eh. Bongga. Ang energy, iba talaga ang energy. Ang energy rito, opening ng Winter Olympics ang energy rito eh. Diba? Opening ng Winter Olympics. Dito naman, ay nakakaloka. Ang energy naman dito, opening ng PBA. Dito, burol ni Michael Jackson pa yata. Kailan po inilibing yung patay niya? Sa taas ito, naka-40 days, nakabubuo na itong mga to eh. Nakapagpa-40 days na ito. Bongga. Ang daming tao pa lang nagpunta, no? Ang dami rin nauto ng mga producers natin. Hindi, biro lang. Nakakatuwa. I love you too so much, and thank you so much for loving me. I love it that you love me. I'm so good in English. Hello. I can speak in English the whole night. And that's a joke. Hindi ko kaya mag-English no, nakakaloka, sakit sa ilong mag-English, dumudugo ang ilong ko hanggang teka ko pag nag-English ako. Are there non-Filipinos in the house tonight? Okay, can you leave the place now, please? Ganun na kakabilis kausap, no? Kaysa pahirapan natin ang isa't isa. Where are you guys? Where are you guys? Oh, I can see one there. Are you... You're not Filipino. What are you, sir? Are you Canadian? Hey, you! I'm talking to you! You're not answering me, goddammit! Diba? Social ako mag-Ingles. Kahit hindi ko naiintindihan yung sinabi ko, di ba? Eh po natin maganda yung pagkakabigkas. What's your nationality, sir? Canadian. Oh. Okay. Ang simple nung sentence, hindi ko agad naiintindihan. Kaya pa okay na lang ako, parang tapos na yung usap. I would like to apologize because, you know, I cannot speak in English the whole night. Because my vocabulary in English is very limited. Yeah, I'm sorry. Okay? Is your wife a Filipina? Of course, because you cannot have a Filipino wife. She has to be a Filipina. Do you love her? Oh, come on. How come? No, she's beautiful. She's beautiful. Yeah. Any other non-Filipinos? No more? Where? Oh, there. Oh, hi. Can you just join him and talk to each other? Why don't you entertain each other? Because, I'm sorry, I cannot promise to entertain you. I really cannot. Kasi ang hirap mag-English, no? Kaloka. Kailangan ko mag-English para maintindihan nila ako. Pag naintindihan naman nila ako, ako naman din nakaintindi sa sarili ko. At itatanong ko pa sa kanila, what did I say, sir? What did I say? Can you translate, sir? Nakakaloka. But I'm not really very good in English, but I can create a thought. Kaninong plema yung pumuto?
Checkin ko lang yung vital signs ni Sir. Nakakabother yung pagkakaputok ng plema. Para may sistemang bibigay sa katawan. Sa inyo po yun, Sir? Sa inyong plema?